Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga ka-review natin, finish ka na matibag, matinding pasabog. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, pasadahan na po natin to. Pasok. Itong Citibag, itong Mhm. NBI. Eto, nahuli, may entrapment, itong mga babae, chuchu-chuchu, itong Mm. ano na to, bugaw na ito, itong talent Drama. manager, Ah, ganyan. May CCTV, exactly. May CCTV ang five-star hotel. Lahat na nga ngayon, kahit sa squatters area, may CCTV. Tama, mali. So yung Tama. pagpasok, dapat na lang, bago siya nagpa-interview, bago sila manira ng kwento na, si Jing, si Lian, ito ang Mm. financer, dapat tapos na. Meron kaming CCTV na magpapatunay na ganito, na Correct, ganere. correct. So, Wala eh. kanina, Ayun, nakakapagduda talaga itong si Matibag mga kababayan, no? Yung mga ginagawa ni Matibag talagang kaduda-duda mga kababayan, no? Puro sila salita, wala naman pong ebidensyang ipinapakita mga kababayan, no? 11th day ng Mm. Maleta impeachment hearing laban Mm. kay Inday Sara. Actually, wala naman na talagang interest yung mga tao, di ba? Correct, Kukunti na lang correct. yung nanonood. Before, talagang ang unang salvo, like couple of thousands, 20,000, 30,000 maybe, ang nanonood dito sa impeachment hearing. Pero matapos natin makita na halos mga sinungaling ang mga pinagsasabi, nawala na rin tayo ng gana. Bago ako pumunta kay Vatman, kanina, nag-present na naman sila ng kahon-kahon na mga resibo, dokumento, na kung saan, ito daw yung Mm. mga pinaggastusan. So mamaya mga kababayan, ipapakita rin po natin ha, itong pahayag ni Atty. Rowena Guanzon patungkol po dyan mga kababayan. Itong confidential funds ni Inday Sara. So kanina, ang pinag-uusapan Mm. doon, ang kanilang hinighlight na si Inday Sara lang daw ang bukod dangi, okay, na na-audit nung witness na si Roderick Wamil. Alright? So, bukod tangi. So, my understanding, bukod tangi talaga na si Sara Duterte lang ang ino-audit kasi yun ang utos ng bangag. Correct, correct. Diba? Yun ang utos ng, Mm. I mean, not sa audit, ibig sabihin, yeah, kasi in the past, hindi naman nila talagang inano yung vice president, inanapan ng butas kung sino pa man. Unlike nung panahon ni PRRD, di ba? Sabi nga ni President Bongbong Marcos, 'di ba, sa kanyang pahayag na kung ako ang mananalo, for example, ako ang nasa posisyon, ikaw na wala kang kaso, ikaw na wala kang problema sa tax, 'di ba? Sa BIR, talagang sabi niya, hahanapan, correct me sa sa words mga kabayan, but the context is hahanapan niya ng problema yung taong kalaban niya, mga kababayan. Di ba? Ganun po yung konteksto ng kanyang pahayag. Hinayaan lang si Hitad Leni Robredo na magpakalat ng kasinungalingan. Hindi talaga siya in-scrutinize, sinuso, ginawa ng kwento patungkol sa kanyang opisina, kung siya ba ay may dinistrong car na pera and everything. So, we all know that. But syempre, kaya naman talagang ginawan si Inday Sara ng ganitong issue dahil alam nyo na ang plot nila, di ba? Correct, Alam nyo correct. na ito ay gawa ng mga kwento. So, hindi naman ni-request ni Inday, ilang beses yun na narinig sa mga magagaling na abogado na nag-explic na hindi naman si Inday Sara nagdesisyon na siya ay magkaroon ng confidential fund. Okay? Correct. Mga pangalan, actually, ayoko na mag-dwell sa mga pangalan, mga sinasabi nila, yung si Kapunan, yung mukhang nakapon, yung binabasa niya yung impeachment laban kay VP Sara. Ulitin natin, mga kababayan, alam nyo naman na ang purpose nila ay itumba ang mga Duterte Correct. para
na tumataas ang kuryente, hindi na bago yan pala niya, kaya dapat na pinagtatanggal nyo na sila lahat eh. Di ba? Ang gumawa ng budget, siya ang nag-process, siya ang pumirma, siya ang may gusto. Hindi naman ganun eh. Nagkaroon ng entrapment, merong mark money, siguro peking pera na naman ang pinresent ng NBI doon. Made in recto. Mark money at nahuli daw itong nakakover na naman ng mukha ng allegedly bugaw daw na kinontrata ni Jing Paras para daw magsabi ng kasinungalingan laban dito kay Recto, kay Batman Alam niyo mga kaubayan, ito duda na ako diyan duda ako diyan kasi 'di ba yung si Matibag 'di ba mga kaubayan, parang question din yung opisina ni former Congressman Mike Defensor 'di ba? Kasi nga raw doon sa may KTV 'di ba mga kaubayan, parang pinalalabas na bugaw din si Mike Defensor mga kaubayan, no? I think i-connect nila ito. Ito speculation lang ito mga kaubayan, pero maaaring i-connecta nila doon po kay Mike Defensor na naman ito. Recto na siya ay nakipag churba chuchu, you know? Or Yung human trafficking, di ba? chami-chami dito sa mga Viva Max chuba chuchu. Di ba, Max? So ngayon, alam mo, maraming red flags doon sa interview. Napanood ko short lang. Dito kay Matibag na, ito nga, nagsabi yung allegedly na bugaw na from the LGBT. Hindi sinabi exactly yung word na bugaw. Na yun na nga, months pa sila nag-uusap nung May pa, kinakausap daw ni dating kaibigan natin yan, dating Congressman Jing Paras. Pero di ba mga kakabay, nakakapagtaka lang. Putulin po muna natin si Marlica saglit lang, no? Nakakapagtaka rin mga karibyo natin kasi nung lumabas po yung information that Senator Erwin Tulfo ay parang ganito rin, di ba, yung mga pangyayari mga kababayan, na si Senator Erwin Tulfo ay pumipili mga kababayan ng mga chika babes, Viva Max or something na, di ba, babae mga kababayan. Parang wala namang ginawa si Matibag, di ba? Inimbestigahan ba ni Matibag yun? Parang wala namang action si Matibag mga kababayan patungkol po doon sa statement ng 18 ex-soldiers, di ba? Na, di ba? Si Erwin Tulfo ay grabe kung makapag-tip. Di ba? Saan galing yung tip niya? Pwedeng imbestigahan nyo ng ombudsman. Di ba? Ombudsman. Ang pagwawaldas ba ng sobra-sobra ng mga politikong ito ay hindi paglabag sa batas dahil po ay kung iyan po ang ginagawa nila, no? At nakikita ng taong bayan, teka lang, baka may problema. Di ba? Saan galing yung perang pinangtitip nila dyan sa mga chika babes nila mga kababayan? Gagawa ng kwento para sirain si Recto na nakipag-chami-chami dito sa mga sexy hitad. Alam nyo, ako lang to kung gustong sirain, kung gagastos lang naman, hypothetically, kung ako lang to, kung ako gagastos, if I have the capacity, di ba? Kung pera ko, yung pinagbibintangan ako, na gagastos ka para sirain yung reputasyon nitong si Recto na ito, bakit si Recto pa? Tirahin mo na yung ulo. Correct. Right? Correct. Sige nga. Ito sa real talk. Kung gustong sirain, kung gusto magbayad ni Leandro, kung gusto sirain ni Jing Paras, which is yan ang ina-allege, yung ina-akusa sa kanila, mga kababayan, bakit mo pa sisirain si Recto? Wala namang silbi yan. Yeah, correct. Diba? Sunod-sunuran lang kay Banga. Tirahin mo na yung ulo. Gagastos ka lang din naman, mga kababayan, kasi yun po ang accusation Gumastos, si former Congressman Jing at si Congressman Leandro Lebiste. Kung gagastos lang din naman sila, bakit hindi pa yung presidente mga kababayan ang ibulgar nila? Di ba? O bakit hindi pa ang presidente ang ibulgar nila? Bakit ito pa si Recto? Baka hindi ito, baka drama lang ito mga kababayan Kung yan ang naratibo nila, kung yan ang susundan nating script, sinong sira ulo, di ba? Para makaganti ka, uturahin mo na yung ulo, yun ang siraan mo. Correct.
Bakit ka pa pupunta doon sa Mm. aso? Right? Ba't doon ka sa aso magdadadakdak kung gagawa ka ng kwento? Mm. Kaya nga si Leandro, may mga posting siya. Okay? Tignan natin, mga Mm. kababayan, ano ang sabi ni Palangga Leandro Leviste? Tignan natin. O, ayan. O, recent yan. Okay? What is that? Nababasa nyo? Okay, tignan natin. Sabi ni Leandro. Babasa po. Okay, dahil sabi ni ano, ang una palang message kasi diyan ito. Nag-post si Leandro Leviste ng previous conversation nila. I think that was before, after the election, ano. Congrats, Kong Lian, I'm so proud of you. I hope I get to live, I hope I get to live long enough to see you one day. Leading our country, it's such an honor to know you. God bless you always. Ayan, then sabi ni Lian dyan, ay, maraming salamat. Tibag, sa iyong mensahe, congrats, Kong Lian. I'm so proud of you. Okay, sabi niya. Kaibigan ka ng aming pamilya at isa ka sa mga mentor ko nung papasok pa lang ako sa politika. Naku, nag-mentor ka pa ng si Raulo. Maraming beses tayo nag-usap at marami kang ibinahagi sa akin. Dahil sa respeto, hindi pa ako nakakapag-post tungkol sa iyo kahit madalas kang nasa balita. Sabihin ko na lang na dahil kilala mo ko, alam mong hindi ako sinungaling at Correct. totoo ang sinasabi kong gawang at Recto. totoo ang sinasabi kong gawang rekto lang ang kwentong ito. 'Di ba? Pinatamaan niya gawang rekto kasi gumagawa ng peking money si Tibag. Alam kong inutusan ka lang kaya pinapatawad kita. At kahit wala na ang mga taong nasa paligid mo ngayon o kahit mawala na ang mga tao sa paligid mo pagdating ng 2028, pwede pa rin tayong magkwentuhan tulad ng dati. Kaya ang sagot niya ni Tibag is, I know one is above the law daw. Kaya walang kaibigan, kailangan ipatupad ang batas, chuchuchucho. Siyempre, si Matibag ay isang aso ni Lee Satanas. Pag sinabi ni Lee Satanas, Tibag, kumagat ka ng tae, kakagat ng tae yan. Pag sinabi ni Lee Satanas at Tibangag, Tibag, lapain mo ang daga, isalaksak mo sa buli mo, gagawin niya lahat yan. Right? Kasi nga, hindi naman kundi dahil kay Lisa Tas at kay Bangag, wala sa dyan sa ini-enjoy niyang pwesto na puro panggigipit. Nga sabi ni Leandro, Melvin Mateo, kung no one is above the law, bakit hindi si Ralph Recto ang ipatawag para malaman kung personal ba niyang kilala o hindi yung talent manager at talents ng Viva Max. Viva diba? Max na naman. So yan ang sinasabi ni Leandro. So may patama, diba? So ang punto de vista ko, ang interview ni Tibag na nakita namin sa telepono nitong talent manager na may mga conversation. Alam mo, magaling si Ted Filon mag-interview. Pero wala po ba sabi niya na mga CCTV or something na pwedeng correct. Magpatunay? Nakita ng NBI? Sabi ng hayop na Tibag, ayun na nga po yun nga po, akala mo ang bait-bait ng puki ng ina. Yun nga po, nasa process na, ganyan, ganon. Halatang nagsisinungaling. Kung natotoo, okay, na kanilang sinurveillance from 5-star hotel. Kasi nang sabi yun yung tanong ni Ted Filon, na, ito ba ay nasa, hindi naman to verbatim, parang ito lang yung naalala ko sa usapan nila, na ito daw ay na kung ito po ay nahuli, na-entrap dito sa 5-star hotel, hindi po ba dapat may mga CCTV, ganito, ganyan. Mga kababayan, ang sagot ni Tibag, nasa proseso nga po tayo, kailangan titignan natin yan. Tapos sabi ni Ted Filon, di po ba ay, since ito ay investigation pa lang, hindi natin sasabihin na eto si Leandro at si Jing Paras ay parang convicted na or totoo na yung sinasabi mo. Ay sabi niya, in fairness, kay Lian, wala naman siya doon sa meeting, ganyan-ganyan. Pero yung kay Paras, sabi niya, kasi nakikita doon sa phone conversation, ganyan-ganyan, na meron talagang phone conversation, kaya validated na daw. Validated, really? Tapos ang sabi pa niya, nagsuntukan nga yung kanyang yung kanyang kasinungalingan ni Tabag. Una, sabi niya, isusupina natin, i-confiscate yung telepono para maimbestigahan. Pero, the next sagot niya na ay validated na. So, meaning, nakuha niya na
kung titignan natin yung naratibo niya na na-validate na yung conversation between the Bugaw, and Jing, ibig sabihin nakuha na nila yung telepono nung talent manager. Pero later, sabi niya, isasupina natin para maimbestigahan kung ano yung laman ng telepono. So yan mga kabayan, minsan talaga nahuhuli ang mga ito sa sarili nilang mga bibig mga kabayan. Anyway, eto mga ka-review natin, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below. Eto, pasadahan na po natin si Attorney Rowena Aguanzon. Pasok. Election in Acop's district. What the hell? Just appoint his son na lang. Ganon din naman mangyayari. Di ba? So, ang mga tao, inis na people are sick and tired. Mga magnanakaw sa gobyerno, and no matter what they say about Sara Duterte, hindi naniniwala yung mga Bisaya na nagnakaw si Sara. At saka even lawyers, confidential fund, 129 million, ginako niya ba yun? Sabi ng COA, may unmodified opinion sila. Opinion, Kanina lang. Wala namang problema. Oo. So, sa akin, hindi naman yan betrayal of public trust kung hindi siya nag-liquidate na maayos kasi nag-COA commissioner ako eh. Opo. Eh di kung mapatunayan sa COA na hindi niya na-liquidate na maayos, eh di mag-refund siya. Yun naman talaga ang rule. Ipapa-refund siya ng commission. Pag hindi siya nag-refund, eh siyempre abulin siya ng gobyerno. Opo, dun siya kakasuhan. Yun lang. Pero yung nag-kickback siya dahil nag-commission siya, wala. Diba? So, Yung nag-ghost project siya, wala. So, paano po, Mama Bing, lahat ng to nangyayari and we only have 2 years to go. So, does that mean that our country needs to wait for another 2 years for this all to end? For all these corruptions? At nakakalungkot yung ekonomiya as a result. Stock market, bagsak. Dollar, 59.45. Opo. Sabi na mas okay nga yan sa OFW kasi mataas ang dollar. Eh anak, ilan lang naman ang OFW? Paano naman tayo na yung mga Na regular na tao. Oo, na mafe-feel Ordinaryong natin pag Pilipino. mataas ang dollar, tumataas din yung mga bilihin. Correct, Kasi correct. yung iba, ini-export din yung mga material ba? Opo. Yung ini-export yung materials na ginagawa ng mga produkto. The cost is higher, so they sell it to us higher. Plus may VAT pa tayo na 12%. Mataas na VAT sa buong Asya. Sa tourism, bagsak. Ano ba yan si... Eto nakakapagtaka mga kabayan, tayo po may pinakamataas na VAT. Sabi nga po ni Atty. Rowena Aguanzon sa buong Asia, no? Pero bakit tayo rin ang may siguro kung hindi man tayo may pinakamataas na utang, isa tayo sa may pinakamataas na utang mga kabayan. Tayo yung pala utang. Mataas na ngayon koleksyon, di ba? Utang pa ng utang. Ang tanong, saan napupunta ang mga perang ito? Ha? Ang sagot, maleta, mga kababayan. Secretary Franco, with respect, you're good looking. You're good looking. Ma'am, you're so good looking. That is not the forum for your pictures. We're trying to promote the country. You promote our beaches, the people, nature, ganyan. So anyway, illiteracy. Grabe, functionally illiterate, 80%. Opo. Grabe naman. Alam mo ba, kami noon, sa Cadiz West Elementary School, grade 1, nagsusulat na kami at nagbabasa. Pero binisaya, ha? But me, because I was bilingual, because of my parents, we spoke English at home. Pag hindi ka marunong magbasa at sulat at 7 noon, in the 1960s, hindi ka aakyat sa grade 2. Hindi ka ma-accelerate po. Yes. Okay. Ngayon, marunong ang Pilipino magbasa, pero hindi niya pala Naiintindihan. naiintindihan. Comprehension. Correct. Ang hirap niyan. Kasi yung mga libro nasa English, yung mga manual ng trabaho, English. How did we get to this? Ngayon lang nagising si BBM. All of a sudden, papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Ambot sa imo. Talaga to si BBM, oh. Pati doon sa United Arab Emirates, bubo na lang siya eh. Papunta na tayo sa bagong Pilipinas. Ay, bakit? Saan po ba tayo pupunta? Ha? Magmamigrate na ba kami? Ha? Lunod na ba kami sa utang? Tama na, Tony Guaso, tama na. Mga ka-reaction, mali po ito, mali. Tingnan nyo. Showing to you, Mr. Witness, this exhibit
It is an acknowledgement receipt in the name of Mary Grace Piatos for the amount of 70,000 pesos. Mali Please yan! peruse this document and tell us if this is among Maling ang buksan yan eh. Confidential nga yan eh. 1,000. Gagamutin niyo yung mga NPA para may kulong dito sa baba. you received and evaluated based on the submissions of the Office of the Vice President. In the name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talagang ibig sabihin ng acknowledgement receipt? Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of Ganun talaga yon, confidential nga. Acknowledgement. Wow, employee na problema yan. sa kanya. Oh. Acknowledges na na-receive. Na-receive niya yung payment from Alam niyo lahat po itong mga kareaksyon. Sinisiraan po si BP Sara sa mata ng taong bayan. Itong si Kapunan, mga kabayan, yung mga tirada niya, walang pinagkaiba sa tirada ni Dilima. Di ba? Yung pinai-stop siya pinai-stop siya ni Escudero sa pagsasalita. I think parang wala namang pinagkaiba ito eh. Di ba? Gusto niyo lang i-emphasize na talagang parang may maling ginawa si BP Sara. Di ba? Pero hindi Without po sila any lulusot proof. mga kareaksyon. Di ba? Kahit Wala anong naman gawin pong po nila, hindi ebidensya. po sila- Isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya ng magkano? based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Grabe mga kaban. For only 70,000 pesos, no? Ito nga mga kabayan, no? Mas malaki pa nga yung, I'm wrong ha? Magkano ba yung binigay ng DSWD doon sa Imbornal girl, di ba? Oh, yung babaeng na nandun sa Imbornal, mas malaki pa nga yata yung binigay ng DSWD doon. Di ba? Magkano ba yun? 80,000? Mga kabayan? O, kita nyo na? O, mas malaki pa talaga yung nakuha ng Imbornal. Nabubulo tayo sa Imbornal girl, di ba? Nako. Ano, bakit dalawa to? Payment of rewards tsaka medicines. Anong ibig sabihin? Ang binayad sa kanya na reward ay gamot? Hindi ko po ma-determine based on this document alone po, kaya po kami nagpapasubmit ng additional documents. And also, since it is payment of rewards po, hindi rin po enough lang na acknowledgement receipts. Kailangan din pong makomply yung provision noong joint circular as to the payment of rewards. Okay. So, Sige, birahi. itong Mary Grace Piatos acknowledgement receipt ay sinasabi mo, Ulit-ulit na lang eh. Ini-emphasize niya. Ulit-ulit na lang yan. Ini-emphasize niya yung Mary Grace Piatos. Kaya bawat salita niya, bawat pagbirada dito ni Kapunan, kailangan may Mary Grace Piatos. Bakit mga kabayan? Para itatak sa utak ng mga Pilipino na meron Mary Grace Piatos. Ang problema nga mga kabayan, hindi nila mapatunayan kung illegal ba or legal mga kabayan yung Mary Grace Piatos na yan. Yung Mary Grace Piatos itself, di ba? Kasi nga po, wala tayong basihan, ibang basihan, di ba? For example lang, i-compare natin yung presidente at saka sa vice presidente para malaman natin, di ba? Kung talaga bang may unusual name din po ba, mga code names na like Mary Grace Piatos na ginagamit ang presidente. Dapat ganun mga kababayan para ma-compare natin kung may irregularity ba dito sa ginagawa ng BP Sara, dito sa ginagawa ng BP Sara at ni PBBM sa kanyang mga confidential fund. Mahirap pong mag-judge dito, no? Ito personal opinion mga kababayan. Mahirap mag-judge without any comparison sa ibang ahensya like Office of the President, di ba? Mary Grace Piatos acknowledgement receipt. Mary Grace Piatos acknowledgement receipt. Ulit-ulit. na violation ito ng joint circular. Bakit? Violation.
Dahil hindi po ito properly supported by document evidencing success po, which is required under 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01. Kung yan pala mga kababayan ay may violation, bakit inapprove pa rin? Di ba? Kakuntsaba nila to eh. Bakit na-encash pa yan, di ba? Kakuntsaba nila. Kowa komisyoner na nagsabi ha. Ayusin mo bata, mako-cross-examine ka. Baka yung utak mo magko-cross-cross yan. Ngayon, okay ka pa sumagot kay... Ano ba Hapunan. pangalan ng cross-cross ka dun sa... Kaya ngayon, okay pa ang pagsasama ka na. Mary Grace Piatos. Oh, Mary Grace Piatos na naman. Mary Grace Piatos na naman yan. Post-audit nyo, mag-ascertain, sino ba itong Mary Grace Piatos? Yatos na. Since what we do po is compliance audit, so ang naging basehan lang po namin ng audit ay kung ano yung nakalagay or piniprescribe ng Joint Circular 2015-01. Pero dun sa Joint Circular naman po kasi, hindi naman nakalagay doon na kailangan tingnan namin yung recipient ng payment. Okay. I will show you another document. Ulit-ulit na lang. Reset na naman yan. Mark Bilang- of prosecution, Ah. Attorney Peña, P-1-8-619. Another Piatos, Yatos. name Rene Piatos. Rene Piatos. Pakibasa? Renan Piatos. Matanda na tayo. Daming mali dito ni Kapunan ha. Kahapon yung travel daw. Travel. Wala naman yung travel. Travel expenses. Diba? Wala. O ngayon naman, Rene. Nako, mukhang ulyali na itong nakuha yung ano ha. Ha? Renan Piatos. Ang amount 110,000 pesos. At ang date ay 12/27/2023. Being flashed on the screen for better appreciation of the Honorable Impeachment Court. What observation can you make? Or Based on this acknowledgement receipt po, binayad po siya noong December 27, 2023, which is 1 year po after nung supposedly coverage nung kanilang cash advance for confidential fund. kailan ba binigay ulit itong cash advance? December 27, 2023 po, based on this document. Pero what actually is the correct date, if you know? I cannot determine po the correct date based on this document, pero dapat po kasi ipasok siya doon sa coverage nung kanilang cash advance based on the document submitted to ICPAO. So hindi ito pasok. Yes, ma'am. Based on this document, yung period of payment, yung date of payment po ay hindi pasok doon sa coverage nung kanilang cash advance. Anong tawag doon? Yung hindi pasok? Discrepancy? Hindi po siya discrepancy. Hindi lang talaga siya pasok. Parang the payment was made outside the coverage noong With the cash permission advance. of counsel, December 21 to December 31, 2022, Si Attorney Kilay, confidential nga, sinabi na nga ni COA Commissioner Rowena. yung covered period ng disbursement Yes. ng confidential fund, Mr. Wamil, right? Yes, Your Honor. So when you say hindi pasok dun sa period na yon, ng Yes December po, Your 21 to 31, 2022. Yes po, Your Honor. Yes po, Your Honor. Okay. You may proceed, counsel. 12 months na hindi pasok. 2023. Exhibit P-1-8-4113. 413. In the name of Nova Santos for the amount of Nova naman yan, Nova. Ano ba? 1,000 pesos. Anong observation mo dito sa acknowledgement receipt na ito, if any? Since it is payment of rewards po, and closing up in parentheses, various goods, dapat ay supported po ito ng document of success as prescribed under item 4.8.5 of the Joint Circular 2015-01. Ano bang kinoconsider ng COA ICFAO na document of success? Actually, walang specific na document as prescribed under the Joint Circular. Pero kapag may sinabit po kasi sa amin
chine-check namin if the requirement of the joint circular is met. So tinitingnan po namin yung relationship between the successful information gathering or surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer. P. In the name of Miko P. Harina. 4. Harina. 295,000 pesos. Again, ang nakalagay dito, hindi pasok. 12/31/2023. Anyway, ano pong masasabi nyo dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video nito mga karibin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.